Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 5, Quarter 4, Lesson 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pagtatapos ng kalakalang-galyon at pagbubukas ng mga pantalan sa pandaigdigang kalakalan. Pagbubukas ng Suez Canal. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Nasusuri ang pagbabagong dulot ng kaisipang liberal sa pag-usbong ng nasyonalismo. 1. Natutukoy ang mga kaisipan tungkol sa aralin. 2. Nakapagbibigay ng reaksyon sa mga pandaigdigang pangyayari bilang konteksto ng malayang kaisipan. 3. Nasasagot ang mga gawain tungkol sa pagwawakas ng kalakalang-galyon at pagbubukas ng pantalan sa pandaigdigang kalakalan. 4. Natatalakay ang mga epekto ng pagwawakas ng kalakalang-galyon at pagbubukas ng pantalan sa pandaigdigang kalakalan. 5. Nakapaglalahad ng refleksyon sa kaisipang liberal sa pag-usbong ng nasyonalismo. Unang araw. Munting balik-aral. Gawain 1. Quick Match Enlightenment Edition. Itugma ang mga pangalan ng mga kilalang tao, dokumento at ideya mula sa Cadiz Constitution at la ilustrasyon sa kanilang tamang deskripsyon. Isulat ang tamang letra ng sagot sa tabi ng bawat numero. Narito ang mga pagpipilian. A. Montesquieu. B. Cadiz Constitution. C. John Locke. D. Voltaire. E. Enlightenment. 1. Ang kilalang pilosopo na nagsulong ng paghihiwalay ng kapangyarihan sa tatlong sangay ng pamahalaan. Sagot. A. Montesquieu. 2. Ang kilusan sa Europa na nagbigay diin sa rasyonalismo at agham bilang batayan ng kaalaman. Sagot. E. Enlightenment. 3. Nagbigay ng mga kalayaan at karapatang sibil sa Espanya noong 1812. Sagot. B. Cadiz Constitution. 4. Ang pilosopo na nagsulong ng karapatan ng tao sa buhay, kalayaan at ari-arian. Sagot. C. John Locke. 5. Ang pilosopo na kilala sa kanyang pagtatanggol sa kalayaan ng pamamahayag at relihiyon. Sagot. D. Voltaire. Gawain 2. Entrance ticket. Sa bahaging ito, puna ng ideya o konseptong makikita sa ticket tungkol sa perception mo sa aralin bilang ito ay panimulang assessment ng guro sa klase. Halimbawang sagot. Natapos ang kalakalang-galyon dahil nagkaroon ng mas mabilis na paraan ng kalakalan. Gawain 3. Hulaan mo kung ano ako. Tukuyin kung ano ang ipinapakita ng larawan. Unang larawan. Sagot. Barko. Ikalawang larawan. Sagot. Kalakalan. Ikatlong larawan. Sagot. Daungan. Ikaapat na larawan.
Sagot, Suez Canal. Paglalahad ng layunin. 1. Ano ang naging dahilan at epekto ng mga naganap na pangyayari sa mga Pilipino? Sagot, natapos ang kalakalang galyon at binuksan ang mga pantalan at Suez Canal kaya dumami ang kalakalan at pumasok ang bagong kaisipan sa Pilipinas. 2. Paano ang naging buhay ng mga Pilipino pagkatapos ng mga pangyayari? Sagot, mas dumami ang hanap buhay at produkto at natuto ang mga Pilipino ng bagong ideya mula sa ibang bansa. 3. Ano ang mga naging aksyon ng pamahalaan at mga mamamayan sa naging epekto ng mga pangyayari? Sagot, nagbukas ang pamahalaan ng kalakalan sa ibang bansa at ang mga mamamayan ay nakilahok sa negosyo at kalakalan. Kaugnay na paksa bilang isa, ang kalakalang galyon at pagtatapos ng kalakalang galyon. Ang kalakalang galyon. Ruta ng kalakalang Maynila, Acapulco. Bago pa man naitatag ang pamahalaang kolonyal ng mga Espanyol sa bansa, matagal nang nakikipagkalakalan ang mga Pilipino sa iba't ibang lahing Asyano. Pangunahin na rito ang ugnayang pangkalakalan ng bansa sa China at mga karatig isla ng Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Ang kalakalang galyon ng Maynila at Acapulco ang pangunahing pinagkukunan ng kita para sa kolonya noong unang taon ng kolonyalismo. Hango ang pangalan ng kalakalan sa salitang galyon na nangangahulugang malaking sasakyang pandagat ng mga Espanyol na may kakayahang tumawid ng mga dagat at karagatan para magdala ng mga kalakal at iba pang pangangailangan sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang kalakalang galyon ay pinasinayaan noong ika-16 na siglo at nagpatuloy hanggang sa pagsisimula ng ika-19 na siglo. Nakatuon ito sa pagdadala ng mga produkto mula sa mga pantalan ng Maynila patungong Acapulco, ang daungan sa Mexico at pabalik sa Maynila. Gamit ang mga pangalan ng dalawang daungan, tinawag itong kalakalang Maynila-Acapulco. Karamihan sa mga nakinabang sa kalakalang ito ay ang mga opisyal na Espanyol o ibang mga Espanyol na namuhunan sa paglalayag ng mga galyon. Kumita ng malaki ang mga opisyal at praileng Espanyol mula sa kalakalang galyon. Hindi lamang dahil sa mataas na pangangailangan ng Europe para sa mga produktong galing sa China, kundi dahil sa sapilitang paggawa ng mga katutubo. Ang mga galyon, pantalan at kalsadang ginamit sa kalakalan, maging ang kinakailangang trabahador para sa paghila ng mga produkto ay mula sa polo y servicios o sapilitang paggawa. Mula sa daungan ng Maynila, lulan ng galyon ang iba't ibang produktong Asyano tulad ng seda mula sa China at relado mula sa Moluccas. Mula sa pantalan ng Acapulco, lulan ng mga ito ang mga kalakal mula sa Latin America at sakay rin ang mga bagong opisyal at opisyal na komunikasyon mula sa kaharian ng Spain. Ang kalakalan ay naging matagumpay sa simula. Gayunpaman ay napabayaan nito ang kaunlaran ng mga lokal na mga industriya ng kolonya na nakaapekto sa mga katutubo dahil sa agrikultura, ang pangunahing pinagkukunan ng kanilang ikinabubuhay. Ang kalakalang galyon ay nagresulta sa palitang kultural at komersyal sa pagitan ng Asya at ng Amerika. Sa pamamagitan ng kalakalan,
Nakarating sa Pilipinas ang mga bagong pananim at mga hayop, maliban sa mga produktong iniluluwas sa Maynila at Acapulco. Dala rin ng galyon ang tulong para sa Pilipinas na tinatawag na Real Situado o tulong na royal mula sa Mexico. Kinakailangan ito upang matustusan ang mga pangangailangan ng pamahalaang kolonyal sa Pilipinas. Dala rin ng galyon ang mga kasulatan, batas, kagamitan, gayon din ang mga pinuno at mga kawal na Espanyol na galing mula sa Spain. Dagdag pa dito, bagamat nakatuon ang kalakalan sa pagluwas ng mga produkto mula sa China, naging daan ito upang makilala ang Maynila bilang pangunahing daungan na nagdadala ng mga kalakal mula sa Asya sa pananaw ng mga Europeo. Nagbigay daan ito sa pagpasok ng mga dayuhang kumpanyang namumuhunan sa bansa. Nagbunsod din ito sa pagpasok ng mga makabagong kaalaman at teknolohiya mula sa Mexico at Spain. Sa pananampalataya, inangkin ng mga Pilipino ang mga imahen mula sa Mexico tulad ng Our Lady of Peace and Voyage sa Antipolo at ang Nazarenong Itim sa Quiapo. Pagtatapos ng kalakalang galyon. Ang kalakalan ay nagtagal ng mahigit 200 taon at nagtapos noong 1815 o sa huling bahagi ng ika-18 siglo, kasabay ng pagbagsak ng kapangyarihang Espanyol sa harap ng mga hamon mula sa umuunlad na kapitalistang bansa sa Europe at Hilagang Amerika. Natalo ang mamahaling seda ng China ng telang yari sa mga pabrika. Sa gera sa pagitan ng kapitalistang England at feudal na Espanya para sa kontrol ng mga karagatan at kolonya. Naging target ang mga galyon ng paulit-ulit na atake ng mga piratang Ingles. Gawain bilang 4, try question. Panuto, talakayin kung paano nakaapekto sa buhay ng mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan ang pagtatapos ng kalakalang galyon. Sagutin ang mga tanong na nasa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa nakalaang espasyo. Unang tanong, ano-ano ang mga pangunahing dahilan sa pagtatapos ng kalakalang galyon at paano ito nakaimpluwensya sa pandaigdigang kalakalan? Sagot, natapos ang kalakalang galyon dahil sa pagbubukas ng mga pantalan at mas mabilis na ruta tulad ng Suez Canal. Nakatulong ito sa mas malawak na pandaigdigang kalakalan. Ikalawang tanong, paano nakaapekto sa ekonomiya at kultura ng mga bansang Pilipinas at Mexico ang kalakalang galyon? Sagot, yumaman ang kalakalan ng Pilipinas at Mexico at nagpalitan sila ng kultura, produkto at ideya. Ikatlong tanong, ano ang mga maaaring mapulot na aral mula sa nangyaring ugnayan ng Pilipinas at Mexico sa kalakalang galyon? Sagot, mahalaga ang pakikipagkalakalan at ugnayan sa ibang bansa para sa pag-unlad ng ekonomiya at kultura. Ikalawang araw, ang pagbubukas ng mga daungan sa bansa para sa pandaigdigang kalakalan. Ang Suez Canal. Ang pagbubukas ng Suez Canal noong Nobyembre 17, 1869 ay nagpabilis sa paglaganap ng mga liberal na ideya na dulot ng panahon ng pagkamulat. Ang Suez Canal ay isang artipisyal na daanan ng tubig na nag-uugnay sa Mediterranean Sea at Red Sea. Ito ang pinakamaikling ruta mula Europa patungong Asya. Ang paglalakbay mula sa Espanya patungo sa Pilipinas ay naging mas madali, mas malapit at higit na mura. Ang dating 3 buwan na paglalakbay mula sa Barcelona, Spain ay naging 1 buwan na lang. Dahil dito, dumami ang mga Espanyol sa Pilipinas na
pagpapalaki ng bilang ng mga mesizong Espanyol na bunga ng mga mag-asawang Pilipino at Espanyol. Dagdag pa dito, ilan sa mga Pilipino ay nakapag-aral sa mga universidad at kolehiyo sa Espanya, Madrid at Barcelona. Nagbukas ang Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan noong 1834. Dahil sa pagbubukas ng Pilipinas sa kalakalang pandaigdig, nagkaroon ng pag-unlad sa ekonomiya ng bansa. Naging dahilan din ito ng pagbilis ng transportasyon at komunikasyon, pagbuti ng paraan ng pagsasaka at pagdami ng mga ani at produkto, maging ng mga negosyante at mga ngalakal. Bunga nito, namulat ang mga Pilipino sa kanilang kalagayan. Nalaman nilang maaari naman pala silang maging kapantay ng mga Espanyol na hindi nila kailanman naranasan. Ang malayang kalakalan sa pagitan ng mga bansa sa kanluran at silangan ay naging daan din pagpasok sa Pilipinas ng iba't ibang paniniwala at ideya mula sa Europa, gaya ng sina John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, at iba pang pilosopo. Sa pamamagitan ng mga balita mula sa babasahin at maging ng kanilang mga naririnig mula sa mga mangangalakal na nagtutungo sa bansa tungkol sa mga kaguluhang nangyayari sa Europa, ay nagkaroon ng pagkaunawa ang mga Pilipino sa liberal na ideya at mas umunlad ang kaisipan. Isa sa nakaantig sa kanilang mga puso ang slogang, kalayaan, pagkakapantay-pantay, pagkakapatiran ng mga Pranses sa nangyaring French Revolution noong 1715 to 1789 at maging ang tanyag na revolusyong isinagawa ng mga Amerikano laban sa kolonyalistang Ingles noong 1775 hanggang 1783. Ang mga kaisipang ito ay ikinagalit ng mga Espanyol ay tinawag nilang filibusterismo o subversibong kaisipan. Dahil din sa paglaganap ng liberalismo, maraming Espanyol na liberal ang tumungo sa Pilipinas. Isa na rito ang bagong hirang na gobernador na si Carlos Maria de la Torre na kabilang sa pangkat ng mga liberal sa Espanya. Ang simula ng panunungkulan ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre noong Hunyo 23, 1869 ay nakatulong ng malaki sa pag-unlad ng nasyonalismo sa puso ng mga Pilipino. Sa kanyang panunungkulan ay nabigyan ng ilang kalayaan at karapatan ang mga Pilipino. Sa unang pagkakataon ay naramdaman nilang sila ay hindi mga alipin kundi mamamayang bahagi ng isang lipunan. Hindi nagtagal ang panungkulan ni Gobernador General de la Torre dahil maraming Espanyol ang kanyang nakaaway, bunga ng pagiging mabuti niya sa mga Pilipino. Gayunpaman, minahal siya ng mga Pilipino at ang kanyang panunungkulan ay humikayat sa mga Pilipinong ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Gawain bilang 5. Tanong ko, sagot mo. Sagutin ang mga tanong tungkol sa talakayan. 1. Bakit naging mahalaga ang pagbubukas ng Suez Canal? Sagot, naging mahalaga ang Suez Canal dahil pinaikli nito ang biyahe mula Europa papuntang Pilipinas. 2. Paano nakatulong ang pagbubukas ng mga daungan sa Pilipinas sa pagsibol ng kamalayang nasyonalismo sa bansa ng mga Pilipino? Sagot, dahil sa pagbubukas ng mga daungan, nakapasok ang bagong ideya na nagpausbong ng nasyonalismo ng mga Pilipino. 3. Ano ang ibinunga ng kaisipang liberalismo sa Europa sa buhay ng mga Pilipino? Sagot,
Ang liberalismo ay nagturo sa mga Pilipino tungkol sa kalayaan, karapatan, at pagkakapantay-pantay. Ikatlong araw. Gawain bilang 6, historical trade route comparison. Gumawa ng isang Venn diagram upang maipakita ang mga pagkakaiba at pagkakatulad sa pagitan ng tradisyonal na ruta ng Kalakalang Galyon at ang ruta na dinaanan ng Suez Canal. Kalakalang Galyon, Ruta, Pilipinas, Mexico, Acapulco. Matagal at paikot ang biyahe sa karagatang Pasipiko. Iisang ruta lamang ang kalakalan. Limitado ang mga bansang katrade. Samantalang sa Suez Canal, Europa, Suez Canal, Pilipinas. Mas maikli at mas mabilis ang biyahe. Maraming bansang nakilahok sa kalakalan, mas lumawak ang pandaigdigang kalakalan. Ang kanilang pagkakapareho, parehong ruta ng kalakalan, nagpapalitan ng produkto at kultura, at nakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya. Gawain bilang 7, ABKD, alpabetong tampok ay dunong. Sa gawaing ito, ilalagom o ibubuod mo ang mga mahahalagang konseptong ating napag-aralan, naobserbahan o naranasan patungkol sa aralin at mga iba't ibang gawain. Gawing gabay ang chart. A. Ang mga konsepto o ideya ay tungkol ito sa pagtatapos ng Kalakalang Galyon, pagbubukas ng mga pantalan at Suez Canal. B. Bibong-bibo akong malaman ang aralin kasi natuto ako kung paano nakaapekto ang kalakalan sa buhay ng mga Pilipino. K. Kahalagahan nito sa akin ay nauunawaan ko kung paano umunlad ang bansa dahil sa pakikipagkalakalan. D. Dapat ko pang pagyamanin ang kaalaman upang mas maintindihan ko ang kasaysayan at kahalagahan nito sa kasalukuyan. Ika-4 na araw. Tayahin ang nalalaman. Panuto, isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. 1. Ano ang pangunahing layunin ng Kalakalang Galyon? Sagot: B. Makipagkalakalan sa mga bansa sa Europa. 2. Saan matatagpuan ang ruta ng Kalakalang Galyon? Sagot: A. Pacific Ocean. 3. Ano ang pangunahing produkto na ipinadala mula sa Amerika patungong Espanya gamit ang Kalakalang Galyon? Sagot: B. Silver. 4. Kailan naganap ang pagtatapos ng Kalakalang Galyon? Sagot: C. 1815. 5. Ano ang pangunahing epekto ng pagtatapos ng Kalakalang Galyon sa kalakalan? Sagot: A. Pag-unlad ng lokal na industriya. 6. Ano ang naging epekto ng pagbubukas ng Suez Canal sa pandaigdigang kalakalan? Sagot: C. Pagbilis at naging mas murang ruta sa pagitan ng Europa at Asya. 7. Sinong Pranses na diplomat ang nagtayo ng Suez Canal? Sagot: C. Ferdinand de Lesseps. 8. Saan matatagpuan ang Suez Canal? Sagot: A. Egypt. 9.
Kailan unang binuksan ang Suez Canal para sa pandaigdigang kalakalan? Sagot B. 1869. 10. Ano ang pangunahing epekto ng pagbubukas ng Suez Canal sa pandaigdigang ekonomiya? Sagot C. Pag-unlad ng pandaigdigang kalakalan. 11. Saan unang ginamit ang kalakalang galyon? Sagot B. Spain. 12. Ano ang naging ruta ng kalakalang galyon? Sagot A. Pacific Ocean. 13. Sino ang tanyag na navigator na naisakatuparan ng unang paglalayag patungong Western Hemisphere? Sagot B. Christopher Columbus. 14. Ano ang naging epekto ng kalakalang galyon sa ekonomiya ng Espanya? Sagot C. Pagtaas ng kontrol sa pandaigdigang kalakalan. 15. Ano ang ginamit na pangunahing transportasyon bago pa ang pagbubukas ng Suez Canal? Sagot B. Balsang pandagat. Gawain siyam, Aktingan Challenge. Sa bahaging ito, kayo ay itatalaga sa isang pangunahing karakter o papel sa kalakalang galyon, tulad ng kapitan, mandaragat o mangangalakal. Ang bawat grupo ay magpapakita ng pangunahing pangyayari tulad ng paglalayag ng galyon o mga pangyayari sa paligid nito. Narito ang rubric: pagganap, kasaysayan at pakikilahok. Gawain bilang 10, Suez Canal Mapping Contest. Kayo ay guguhit ng mapa ng mga pangunahing ruta ng kalakalan, kabilang ang ruta ng kalakalang galyon at mga ruta ng pandaigdigang kalakalan bago at pagkatapos ng pagbubukas ng Suez Canal. Narito ang rubric: pagbuo ng mapa, 15 points. Paliwanag, 10 points. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!